Mga kapuso, patuloy ang pagsawata ng mga otoridad sa mga pekeng produkto gaya ng sigarilyo na masama sa kalusugan. Lagpas sa 100 Pilipino at 4 na Chinese ang naaresto sa mga raid kontra sa pekeng sigarilyo sa Valenzuela at sa San Rafael, Bulacan. Balita natin ni Bea Pinlac. Libu-libong kahon ng mga pekeng sigarilyo ang bumungad sa pulisya at mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa warehouse na to sa Valenzuela kagabi. Isa lang yan sa mga warehouse na sinalakay nila sa lungsod kung saan may natagpo ang mga kontrabando. Aabot sa 11 billion pesos ang tax liabilities sa mga pekeng sigarilyong kinumpiska ng mga otoridad sa isang factory sa San Rafael, Bulacan at sa 3 magkakahiwalay na warehouse dito sa Valenzuela. Ang ilan sa mga kaha may tax stamps na ginaya sa lumang disenyo at ang iba naman wala talagang nakakabit na tax stamps. Economic sabotage na maituturing ito dahil sa magnitude ng hindi pagbabayad ng buwis. Hopefully mahuli natin at maitigil ang mga ganitong kalakaran. Tinitingnan natin kung sino ba talaga ang nasa likod ng operasyon na to. 155 Pilipino at isang Chinese na empleyado ang nahuli naman sa pabrika ng pekeng sigarilyo na sinalakay sa San Rafael, Bulacan. Marumi at makalat ang pagawaan ayon sa BIR. Bukod dun sa tubakong hinihitit natin ay maraming alikabok na nakikita natin dahil nasa sahig lang yan. Wala silang proper na sanitation dyan kung paano nila ginagawa yan at napakadumi ng mga facilities. Nakitaan din ng mga pekeng sigarilyo ang 3 warehouse sa Valenzuela. Walang tax stamp ang ilan habang may pekeng tax stamp ang iba pa. Dito na aresto ang 3 Chinese at isang Pinoy na trabahador ng mga nasabing warehouse. Sir, do you know that you're working for illegal operations here in the Philippines? You don't know, sir? How long have you been working here? Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para masuri ang mga dokumento ng mga inaresto. They have Philippine driver's license at inimbestigahan natin dahil may mga address sila na local din at i-verify natin ito sa LTO. We have already coordinated with the Interagency Committee Against Trafficking at magsisend tayo ng communications sa BI, mag-request tayo ng assistance para sa disposition ng mga foreigners. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. May mga identified na tayo and we are already in the process of tracking them down. Tinitingnan natin kung itong mga lessees, yung mga nakapirma sa mga kontrata rito ay kung sino-sino. I-identify natin. Talamak na problema raw ang pamemeke ng mga tax stamp kaya ayon sa BIR, plano nilang maglabas ng mekanismo para malaman ng mga consumer gamit ang kanilang mobile phone kung peke o lehitimo ang mga produktong binibili nila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa Typhoon Marce na inaasahang magla-landfall mamayang hapon sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang tanghali po, Sir Rafi. Nasaan na po si Marce sa mga sandaling ito? Sa ngayon po huling namataan ang bagyong Marce po at 115 km east ng Apari, Cagayan. Taglay po nito ang lakas na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 215 km per hour. Mabagal pa rin po itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis lamang na 10 km per hour. Ito na po ang peak intensity po nito bago po maglandfall, 175 km per hour at inaasahan po natin na by between 2 to 5 p.m. po ay makakalapit na po siya dito sa may Santa Ana, Cagayan area. So doon po ang landfall area niya sa may Santa Ana? Yun po ang projected landfall area. Kung hindi man po doon na sumapit sa may Santa Ana ay likely po dito na po ang landfall sa may Bubuyan Islands by late afternoon naman po or evening. Lalakas pa po ba itong bagyo? Ito pong 175 km per hour po na lakas po nito ngayon. Ito na po ang estimated po nating peak intensity po niya bago po magland. Sa mga lugar na isinalalim po sa tropical cyclone na wind signal number 4, gaano ba kalakas yung ulan at hangin na maaasahan doon? Yung dito po sa wind signal number 4, inaasahan po natin na aabot ng 118 to 184 km per hour po ang matatanggap na ulan po ng northern portion ng Cagayan, maging dito po sa Babuyan Islands.
northern portion ng Apayao at dito po sa northern portion po ng Ilocos Norte. Samantala, ang ulan naman po ay abot po ng intense to torrential. Medyo may kalakasan po yan. Kaya naman po, abiso po natin sa ating mga kababayan doon kung hindi po sila nakalikas, ay pumunta na po sila sa kapitbahay na medyo may kataasan po ang palapag po ng bahay. Nabanggit niyo po mabagal yung kanyang pagtakbo. Hanggang kailan po maaasahan yung masungit na panahon sa norte dahil sa bagyong Marce? Inaasahan po natin na in general po sa Northern Luzon ay hanggang Biyernes po ng umaga ay meron pa rin pong epekto ang bagyong Marce. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang sanggol sa sinapupunan ng isang babae matapos aksidenteng matamaan ng bala ng baril sa Cadiz Negros Occidental. Sa Iloilo City naman, nahulikam ang pagtangay ng isang babae sa plastic bag sa loob ng Kapitolyo. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang cafeteria sa Iloilo Provincial Capital, makikita ang kaswal na paglabas ng isang babae bitbit ang puting plastic bag. Ayon sa tenant, sa kanya ang plastic bag na may lamang grocery items na inilapag niya muna sa sahig ng cafeteria. Gina-cater ko ano yung customer, so ang gamit ko ari di sagwa. Karon sang malakat na ako, pangita ko, kung hindi natuman, basi nalipat ako. Pangita na namon tanan-tanan, why gid? Alang-alang man nga, diri man lang to nga madula. Agad niyang inireport ang insidente sa gwardya ng Kapitolyo. Nang tiningnan ng kuha ng CCTV, doon na natukoy ang babaeng kumuha. Agad siyang hinanap at nakita siyang nakaupo sa labi ng Kapitolyo. Paliwanag ng babae, pinadala lang sa kanya ng kanyang kasama ang plastic bag at hindi niya intensyon na magnakaw. Hindi na inaresto ang babae na hindi rin nagpa-interview. Pinagbawalan na siyang pumasok sa Kapitolyo. Kung may aras na gamit, dapat i-aware sila pero hindi sila masalisyan. Kaya anyway, may mga gamay lang lapses, wait kabalo sa iba niya tao, kwao lang na. Sumuko sa mga pulis ang isang lalaki sa Cadiz Negros Occidental matapos niyang aksidenteng may putok ang kanyang baril. May natamaan siyang babaeng 8 buwang buntis at nasawi ang sanggol sa sinapupunan ng biktima. Nakipag-areglo na ang sospek sa biktima. Kami mong kagalukon na rason niya nga na nagpalukok siya. Pero umigo ni siya siyang living partner siyang victim. Samantala, irereklamo pa rin siya ng pulisya ng illegal possession of firearms dahil nadiskubring walang lisensya ang narecover sa kanyang revolver. Sa bisa ng search warrant, 7 vault na nasa loob ng opisina ng isang Pogo Hub sa Cebu ang nabuksan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. May nakuwang pera at iba't ibang dokumento mula sa mga vault. Completed ng 7 vaults so na-open na ito upon prior approval from the court. Limitado ang binigay na detalye ng NBI Cebu District Office sa mga nakuha mula sa nasabing vaults dahil isusumite pa nila ang inventory sa korte. Una nang sinabi ng NBI na umaasa silang magpapatibay sa kaso laban sa mga sangkot sa illegal pogo operation ang mga ebidensyang nakuha sa operasyon noong Agosto. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa bagong balita tungkol sa pagbubuka sa November 16 ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Kinumpirma yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. May 5 bagong istasyon sa ilalim ng Phase 1, kabilang ang Redemptorist, Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station, pati Dr. Santos Station. Lahat po yan sa Parañaque. Inasahan ito makakapagsakay ng karagdagang 80,000 pasahero kada araw sa unang taon ng pag-ooperate ito ayon sa Light Rail Manila Corporation. Isa pang bagong balita, hindi dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Kinumpirma yan ni PCO Secretary Cesar Chavez. Magiging kinatawan ng presidente sa pulong si DTI Secretary Cristina Alviguer Roque. Sabi ni Chavez, prioridad muna ng Pangulo ngayon ang mga isyu sa bansa tulad ng pagtugon ng pamahalaan sa mga sakuna.
Gagawin ng APEC Summit 2024 sa Lima, Peru mula November 13 hanggang 15. Latest tayo sa baby journeys ng ilang celebrity couples. 2, 1! It's a girl para sa second baby ng content creators na sina V. Cortez at Kong TV. May soon-to-be little sister na si Kidlat. Ni-reveal yan sa isang all-white na gender reveal party. Surprise reveal naman ng kanilang little bundle of joy sina Ellen Adarna at Derek Ramsey. Tinawag ni Ellen na Liana ang kanilang unika iha sa ilang IG story. Looking sweet naman ang pamilya sa ilan pa nilang pictures.